Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, mga ka-coffee natin na nakikinig, no? Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Isa sa opsyon ngayon ni Sara Duterte para hindi tuluyang mawala ang kapangyarihan sa kanilang apelyado na Duterte ay ang pagre-resign. Kasi umaasa sila, mali pala, no? Kasi alam nila na talagang matutuluyan si Sara sa dami ng ebidensya. Imagine mo, 6 billion pesos. Tapos yung nakadeklarang yaman ay 88 million o assets, no? So, mahirap silang malusutan yan. Kapag umusad na po sa Senado yan, yung impeachment trial na yan, talagang pahihirapan sila, dadaan talaga sila sa butas ng karayom. At nabulgar na yung ill-gotten wealth, yung tagong yaman ng mga Duterte. So, alam nila, sa sarili nila, talagang tutuluyan si Sara. Talagang mai-impeach si Sara at makukonvict yan dyan sa Senado. At kapag nangyari po yan, no, yung perpetual disqualification, ibig sabihin po habang buhay na siyang disqualified na tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno, mangyayari. Which is, ayaw na ayaw ng mga Duterte yan kasi paano sila makakabalik sa kapangyarihan? Now, ang remedyo ay ang pagre-resign niya bilang vice-presidente. Yan yung kanilang nakikita. Hoping na kapag nag-resign siya, matitigil yung impeachment, yan ang assumption nila ha, matitigil yung impeachment na yan at maghihintay na lang sila sa 2028 and hoping na mananalo sila, babalik sa kanilang kapangyarihan. Pero, nagkakamali po sila dyan. Kasi hindi ibig sabihin na kapag nag-resign na si Sara Duterte, iburado na po yung kanyang mga kasalanan. Hindi po ganun yun. O ako, magre-resign na ako. No, wag niyo na ituloy yung mga penalty sa akin, yung perpetual disqualification, etc. Wag na ako habulin ng batas. 'Di ba? Wag na ako ikulong. Wag na akong parusahan ng ombudsman, ng Department of Justice o ng kung ano bang korte sa Pilipinas. Pero hindi po totoo 'yan. Tulad yan na sinasabi ni Congressman Joel Chua, no? Maaaring maabsuelto siya, sige, mag-resign siya bago ang kanyang impeachment o bago siya ma-convict sa impeachment. Pero, uusad po yung kanyang mga pending cases na nandiyan sa ombudsman. Kasi hindi lang naman gumagalaw yan dahil may pending na impeachment trial o impeachment proceedings. Kasi ang trial dyan sa Senado, no? At pag natapos na yan, which is malapit-lapit na, kasi sa Miyerkules ka-coffee, this coming April 29, last na hearing na po yan dyan sa House of Representatives at aakyat na po yan sa plenaryo. Pagbubutuhan na po nila yan. Ibig sabihin, pag umakyat na po na Senado yan, alam niyo naman ang Senado ngayon, under Tito Soto, forthwith yan. Agad-agad na aksyonan yan. Kaya, kumbaga, bilang na po ang araw ni Sara Duterte bilang vice-presidente. Nung in-interview nga natin si Coco Pimentel, ang sinasabi niya, bago mag-sona ang presidente, talaga kung tututukan na ito ng Senado, makukonvict or maaabsuelto si Sara Duterte bago magsona si presidente. Ako, confident ako na makukonvict yan. So, bago magsona ang presidente, wala na tayong vice-presidente. Total, hindi naman siya ma-attend ng sona, no? So, ano mangyayari? Ito, chinek natin ito na sa balita ng Manila Bulletin. Bago lang ito, ha? Ang kanilang caption dyan, what happens if VP Sara resigns amid impeachment proceedings? Yan ang sinagot po ng isang mambabatas. Kasi marami nagtatanong absuelto na ba si Sara dyan? So kung ma-absuelto siya, magra-resign na. Kasi yan ang pinaniwala ng mga dilis Mag-resign na lang yan. Kasi total absuelto siya ba siya, maghintay siya ng 2028. Ito po ang mangyayari. House members under the Committee on Justice appears to be just days away from recommending to plenary the second impeachment of Vice President Sara Duterte as many years. Correct, malapit na po. Kumbaga pagbobotohan na nila. Meanwhile, the Senate leadership has a forthwith attitude when it comes to subjecting the Vice President to an impeachment trial, which could end up unseating her if she is found guilty or even one of the articles of impeachment. Ilan yung, nung 2025 impeachment case, meron po diyang 6 na articles of impeachment. Iyan po yung mga grounds kung bakit dapat ma-impeach si Sara Duterte. Kabilang po dyan yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, yung unexplained wealth po niya, yung pagwawalda sa confidential funds, etc. Yung misuse of confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Yan po yung mga grounds. Isa lang lumusot dyan, nangyari siya dyan talagang tutuluyan siya. But the question is, ito yung tanong ha, what if she suddenly resigns? What happens then?
Yan po ang tanong. Sabi po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, the answer is nothing much. Quote and quote. Nothing much. Walang pinagkaiba halos kung mag-resign siya o hindi. Especially in terms of Vice President Duterte using it to an escape route for her legal troubles. Kasi alam nyo na ba ng mga Duterte? Alam mo na ba si Sara Duterte? Gagawin lahat ng remedyo para takasan ang pananagutan. Tatakbo ng Korte Suprema, tatakbo ng Regional Trial Court para maipa-TRO yung mga subpina, ipatigil kung ano man ang proceedings, etc. Napakarami nilang pera. May pambayad sila sa napakaraming abogado para lihisan lang ang batas. Takasan lang ang batas. Takasan lang ang pananagutan. So, syempre, gagawa ng paraan yan. Kapag nag-resign yan, ipanibagong issue na naman yan kasi bibihira mangyari sa Pilipinas. Another usapin na naman yan. So, ipaglalaban nila itong perpetual disqualification na parusa ng impeachment at if ever, makukonvict siya sa kaso ng ombudsman. Unang-una po, si Joel Chua nagsasabi nito ha, yung kanya pong pagre-resign ay hindi po maa-absuelto. Mag-aabsuelto sa kanya sa pananagutan. Malinaw yan ha. Mag-resign man siya, hahabulin pa rin po siya ng pananagutan dahil meron pa rin nakaumang sa kanyang kaso sa ating Office of the Ombudsman. Sabi ni Chua, miyembro po ng Justice Committee sa isa pong press conference. Isa pong batas yan, isa pong abogado yan ha. Si Chua noted that one reason why the Ombudsman has not fully moved against Duterte was that she remains an impeachable official who Congress may opt to remove via the ongoing constitutional process, but once she steps down, it's a different story. Yun ang nga yung sinasabi natin eh. Kasi marami din pinopoint out nila, no? Bakit ang tagal-tagal na ng kaso dyan sa ombudsman, hindi umuusad dyan, etc. Ang reason naman nila dyan, may pending kasi na impeachment case dyan sa House of Representatives and as mandated by the Constitution, may authority po ang House of Representatives na mag-initiate nitong impeachment at magsagawa po ng trial ang ating Senado. Diba? Nasa ating Constitution yan. So kung mag-resign siya, ako ang belief ko, kapag nag-resign siya, wala nang sense na magkaroon parang impeachment trial. Diba? Pero ang ibang argumento ng mga abogado, pwede pa rin naman ituloy yan, etc. Pero ako, ang belief ko dyan, pwede lang itigil. Kasi ano pang sense, bakit itutuloy mo pa impeachment trial? Nag-resign na nga yung gusto mong ma-impeach. Bakit mo siya gustong ma-impeach? Matanggal siya sa kanyang posisyon and perpetually, o habang buhay, hindi na siya makatakbo sa kanyang posisyon. Wala na nga po siya dyan, no? So, parang ang route kasi ng mga Duterte, no, ng mga DDS, mag-resign ka para pwede ka pa tumakbo sa 2028 kasi may chance ka. Kasi kung hihintayin mo ma-impeach ka, malaki yung chance na makukonvict ka dahil matibay ang ebidensya laban sa iyo. Pero ang pinupunto nila Chua, to summarize hindi pa rin siya absuelto kasi may kaso siya sa ombudsman. And may parusa din sa ombudsman ng perpetual disqualification. Di ba? Once na siya po ay nag-resign, gugulong na po ang batas. Yung tinutukoy niya gugulong na po ang ombudsman. Chua, a lawyer, has stressed that the ombudsman case also carries an administrative aspect that would make resignation an incomplete and inadequate escape route, especially since Duterte is a self-declared 2028 presidential race aspirant. Sige, tatakbo ko sa 2028. Idineklara na rin Sara Duterte yan O escape route niya, yung kanyang resignation. Hindi rin po siya absuelto dyan. Kasi ito pong kaso na yan, hindi lamang po sa usaping criminal aspect. Yung sa ombudsman Dahil yung sa Office of the Ombudsman, meron din po itong kaakibat na administratibo. At doon sa administratibo, pwede rin pong maglabas ng perpetual disqualification. Akala nyo yung perpetual disqualification nakaakibat lang na penalty yan ng impeachment, hindi rin po. Sa kaso po ng ombudsman, may kaakibat din po yan na perpetual disqualification o habang buhay po siyang ipagbabawal na tumakbo sa kahit na ano pang posisyon sa gobyerno o umawak ng posisyon sa gobyerno. Bakit hindi dapat tumawak yan si Sara? Dahil malinaw na malinaw, hindi siya tapat sa gobyerno. Hindi siya tapat sa kanyang tungkulin. Very clear yan. Sa kanyang salin lang, nagsisinungaling siya, wala siyang budget. Wala siyang cash on hand. Yun pala, may billions of pesos sa kanyang bank account. Diba? Isa pang matibay na kasinungalingan ni Sara Duterte na malinaw sa paglabag ng batas, siya po ay board director ng isang kumpanya. Habang siya po vice presidente. Concurrent yan Bawal po yan. Sa record ng SEC, Securities and Exchange Commission, nakalista pa rin po bilang member of the board si Sara Duterte kahit na po siya vice presidente. Tinan mo naman kapal na mukha napaka-careless. At share owner pa siya. Shareholder pa siya. May hawak pa siyang shares. Di ba habang vice presidente siya, malinaw na ipinagbabawal ng ating constitution yan. Conflict of interest.
Dapat dinivest mo yan. Napaka-careless ng kanya mga tao. Tapos gusto mo pahawakin yan maging presidente. Kawawa ang Pilipinas. Kung lubog na ang Pilipinas, lalo pang lulubog ang Pilipinas kapag si Sara Duterte na ang naging presidente. Kasi marami pa rin pong mga tanga na butante at iboboto siya kahit malinaw na ninakawan na ang gobyerno, na nagpakasasa na yan sa election funds galing umano sa mga drug lords at galing sa POGO operators. Tapos sige pa rin kayo. Duterte pa rin kayo. Not to mention na wala naman siyang ginagawa. Not to mention na wala naman siyang accomplishment dyan sa Davao. Kung hindi lang naman dahil sa tatay niya, di ba siya makikilala? Tapos sige, Duterte pa rin kayo ng Duterte. Di ba? Malinaw na malinaw yan. Sige po, ano pong gusto nyo sabihin? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na nakikinig doon. Nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe. Subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. At yung mga nasa Facebook, follow na po kayo. I'll see you in the next video. Bye-bye.